Hello, what's up mga timing? For today's, meron tayong Honda Click version 2 na ang problema ay palaging tumatagas ang kanyang gear oil sa transmission. Ayan, sundutin natin gamit ang mother finger para matouch po natin ang kanyang gear oil. Ayan, positive po na merong tumatagas na gear oil sa kanyang transmission. So, agapan natin to ng maaga para wala pong posibleng masisira sa ilalim ng kanyang gearbox. Okay? So, ito po yung bagong gasket natin. Merong part number. Ito po ay genuine from Honda. Screenshot lang po para meron kayong reference kung kayo po ay magpalit ng gasket. At ang gagawin natin, tanggalin natin ang tambutso, ang gulong at ang kanyang CVT side, yung crankcase cover. Tanggalin natin para ma-access ang kanyang mga bolts sa kanyang transmission. Sa tambutso po ay merong 14mm, sa kanyang swing arm ay 14mm, at ang nut sa kanyang gulong ay 24mm. So tanggalin natin ito lahat para ma-access natin yung transmission. At kausap po naman yung may-ari kung bakit nagkaganito ang problema sa kanyang motor, ay nagpalit lang sila ng bagong bearing sa kanyang final drive shaft. Ayan. Okay, so natanggal na natin yung kanyang swing arm. Pati na rin yung gulong ay tanggalin natin. So mas mainam kung meron kayong impact tool or brushless impact para lalong mas matanggal natin ng madalian yung mga nut, dahil napakahirap tanggalin ang nut sa kanyang gulong na 24. So ito yung mga bolt sa kanyang transmission. 12mm po ang bolt sa ating transmission. Before natin tanggalin lahat ay i-drain muna natin yung kanyang gear oil. Ayan. So, gamit lang ang 12mm na socket para matanggal natin yung mga kanyang bolts. So, ayan. Bali, 6 na bolts ang tatanggalin natin. At ang pang-7 po ay sa drain po ng kanyang gear oil. Okay? So, mamaya ipapakita kung paano ko linisan para lalong perfect po yung paggagawa natin sa pagpalit natin ng gasket. Dahil kahit bago pa yung gasket natin, kung hindi masyadong malinis yung surface, ay tumatagas pa rin. So, ito yung linagay nila na gasket maker sa kanyang old na gasket. Ayan. So, I think na merong mga dumi po na dumikit sa kanyang surface, kaya nga tumatagas yung gear oil after nilang mapalitan ang kanyang bearing. So ang gagawin natin, kung may available kayong steel brush na medyo soft yung kanyang brush, ay gagamitin natin. So ang nakikita ko pa dito ay yung ginagamit nila na bearing ay walang takip. So, posible may masisira pa rin to dahil ma-access po siya ng tubig kapag umuulan. So, ang gagawin natin sa paglinis, gamit tayo ng empty bottle ng alcohol at lagyan ng gas para silbing pang spray natin sa kanyang surfaces sa loob ng transmission. Parang lalo pang mapalinis natin ang kanyang surface. Brush, paint brush, steel brush ang gagamitin ay pwede po. At pagkatapos nating malinis ang kanyang surface sa loob at sa kanyang transmission, ay lagyan natin ng oil ang mga bearing para sa pagbalik natin ay hindi masisira. At ibalik natin yung final drive shaft sa kanyang gulong. Ayan.
make it sure na smooth yung ikot, reversible. Okay. Pagkatapos, ilagay natin tong kanyang another gear. Ayan. Counter gear. Dito, yung sa versionan ay walang baliktaran. Pero dito, based sa ating manual, ganito po ang pagkalagay sa kanyang gear. Ayan. Sa kanyang counter gear. Okay. So, make it sure na reversible, umiikot ng husto yung kanyang mga gearings. Ayan, bago natin i-sarado. So, ito naman ang bago. Ilagay lang natin. Make it sure na mabalik yung dalawang dowel. Ayan. Merong dalawang dowel sa ating transmission. At ibalik na din natin yung takip. Ayan. Merong mga bearing to. Ayan. Nalinisan ko na din para walang tumatagas sa ating pagbalik. Okay? So, ipapakita ko mamaya kung gaano kahigpit ang mga tornilyo sa ating transmission para sure po tayo na sa pagbalik natin ay perfect po yung paghigpit natin. Ayan. So, ibalik lang natin yung mga bolts at i-torque natin. At dito naman tayo sa ating manual. I'm sure na meron din kayong manual. Ayan. So, bali yung torque natin, every bolt ay 23 Newton meter. Ayan. So, hindi po tayo malilito sa ating paghigpit dahil meron tayong sinusunod na manual for this unit. Ayan. So, gamit natin ang torque na 1/4 drive para ma-determine natin yung higpit bawat tornilyo. So, nasit ko na ng 23 Newton meter at start na nating i-torque ang kanyang mga bolts. Ayan. Lagi po namin itong gagawin dito kapag sa engine po ang gagawin namin. Palagi po ang ginagamitan namin ng torque wrench para sigurado po kami sa gagawin namin. Ayan, tapos na natin na ibalik lahat at subukan nating paandarin ang motor para ma-check natin yung gear oil sa kanyang transmission kung tumatagas pa ba. Dahil bago na yung gasket, bago na lahat, nalinisan na natin at i-check lang natin para makita natin before natin i-release ang unit para matuwa na rin ang may-ari. Okay? Para sulit yung ginagastos niya sa parts at sulit yung ginagastos niya sa labor. Ayan, so hanggang dito lang tayo at salamat sa palaging panonood sa ating video.